Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? So ngayon, sasagutin naman natin yung isa pang katanungan ng mga viewers natin, which is um, nasa Middle East siya ngayon. I think nasa Morocco siya. And tinatanong niya kung paano punta dito sa Paris. So, shout out sa iyo at ito yung kasagutan ko tungkol sa status mo. Actually, nanggaling din ako sa Middle East. Galing ako ng Abu Dhabi. And nag-cross country lang ako papunta dito sa Paris. Actually, wala siya sa plano ko. Ang first plan ko talaga is umuwi ng Pilipinas. Kasi alam ko naman na hindi natin na parang hindi ko siya naisip na titira o magtatrabaho ako sa bansang Europa, lalong-lalo na sa bansang Pransya or sa Paris, France. So, ang nangyari kasi sa previous job ko sa Abu Dhabi is natapos ko yung contract ko and binigyan nila ako ng um, ticket pauwi ng Pilipinas. Pero ang ginawa ko, dahil meron pa akong visa galing sa previous employer ko, sila na rin yung nag-process ng Schengen visa ko. So, ginamit ko siya dahil hindi pa naman siya expire. And mabilis lang yung pagproseso ng visa ko dahil yung employer ko ang nag-process noon. So ako or kami, pumunta lang kami sa doon sa embahada and nag-sign lang kami ng form, nag-fill out ng form and then sila na lahat. The rest, approve siya and meron akong 6 months visa, Schengen visa. Since hindi pa siya expired that time, so ang ginawa ko, bumili ako ng ticket papuntang Paris. And then, ginamit ko siya dahil parang gusto ko lang sana dating magliwaliw. Gusto ko lang mag-ikot-ikot kasi tapos na yung 4 years contract ko sa work ko sa Abu Dhabi. And para maiba naman, gagamitin ko yung visa ko. And dahil pwede pa naman ako mag-ikot-ikot, so ang binili ko na lang is yung plane ticket. And luckily nakabili ako ng plane ticket and ayun nga at napunta ako dito and wala akong idea ano ang meron sa Paris that time. Kasi ang alam ko lang may Eiffel Tower dito. Pero nung dumating ako dito, that was December and winter. Sobrang lamig. So imagine galing ako ng Abu Dhabi, sobrang init. And then napadpad ako dito, sobrang lamig. So after few days na pag-isip-isipan kong bumalik na ng Pilipinas kasi parang hindi ako mabubuhay dito sa lamig at parang iba yung buhay nila dito, hindi ko siya feel. So check na naman ako ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Pero yung isa sa mga tinirhan ko, sila naman yung nag-udyok sa akin na wag nang umuwi kasi nandito na nga daw ako. Very fortunate na nandito na ako and wala ako masyadong ginastos. Tapos uuwi lang ako ng Pilipinas. Mahihirapan daw akong bumalik dito. So, isa yun sa mga nag-udyok sa akin hanggang sa, ayun, nagstay na ako dito and naka 7 years na ako dito ngayon. So, sa'yo, nanggaling ka sa Morocco, actually hindi ko alam kung ano ang process dyan, basta isa sa mga alam ko is ibibase nila yon sa sahod mo. Mag-apply ka, magtanong-tanong ka dyan kung saan yung mga embassy na pwede kang mag-apply ng visa and I think isa sa mga requirements is yung proof na kaya mong mag-travel. And isa sa mga proof na yan is yung sahod mo. So, isa yun siya. Ako, very fortunate kasi hindi na ako naghirap sa pag-apply ng papel
Schengen visa dahil andyan na nga yung employer ko. And ayun na lang, parang after few days, nakita ko na lang approve na siya. So, nasa passport ko na. And okay na yung status ng Schengen visa ko. Pwede na ako makapag-travel. So, kung nangyari siya sa akin na nanggaling ako sa Middle East o kahit saan ka pa na bansa galing, pwedeng-pwede din yung mangyari sa'yo. Alamin mo lang kung saan ka mag-apply at ano yung mga requirements. And number one na requirements is yan, yung proof na makakapag-travel ka, na pwede kang magbakasyon sa Europe. Yung friend ko na assistant teacher siya sa Dubai and gusto niya ding pumunta dito, and yun nga, nagtatanong din siya kung paano nga yung pag-apply. So, hindi ko siya masyadong familiar kung paano pag-apply kasi yung employer ko yung nag-apply for me. And yung siya, kaya hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa Dubai. Hindi pa rin siya nakapadpad dito dahil parang, I think sa sahod din, parang kulang yung proof niya na makakapag-travel. So, kailangan malaki yung sahod mo or alamin mo dyan sa ano yung range ng sahod na pwedeng makapag-travel. Kasi sa akin, dahil employer ko na yung parang guarantor ko, so siya na yung bahala dun lahat-lahat and all. Mag-fill out na lang ako, pirma and finish. Yun na, nakapag-travel. So, kahit saan man kayo na bansa, pwedeng-pwede kayong pumunta ng Paris. Try nyo yung luck nyo. Malay nyo, 'di ba? Ako, hindi ko inakala na naka 7 years na ako dito and hindi ko siya naisip na mag-i-stay ako dito ng matagal dahil unang-una ayoko yung pamumuhay dito. Pero ngayon, gustong-gusto ko na siya. Gusto ko nang magstay dito, gusto ko nang dalhin yung family ko dito, gusto ko nang dalhin yung nanay ko dito dahil iba ang bansang Europa, lalong-lalo na ang Paris, France. So, maraming benefits dito na wala sa Pilipinas. Maraming benefits dito na hindi mo makikita sa ibang bansa. Na lalong-lalo na number one is yung health care. Na kahit wala kang papel dito, hindi kami legal. Pero pagdating sa health care, pwedeng-pwede kaming pa-check up ng free at makakakuha pa ng gamot for free. So, ayun lang siya. Isa yan sa mga maraming benefits and many more. Marami pa. So, yun lang. Sana makapunta ka dito and matry mo yung luck dito kasi marami dito na walang papel. Marami dito na mga illegal, kumbaga. Pero dahil hindi naman sila gumawa ng masama at okay naman yung nagfa-follow naman sila ng rules at hindi naman sila yung pasaway. So okay lang yun sa bansang ito. And sa pagkakaalam ko, dito lang din sa bansang ito na maluwag sila pagdating sa mga foreigners katulad natin, katulad ko na walang papel at anonymous for how many years, as long as nagtatrabaho ka ng maayos, nagbabayad ka ng tax, dinideclare mo yung sahod mo, and syempre okay ka, wala kang mga bad record, so okay lang yun. So try your luck kasi ako tinry ko lang din yung luck ko na hindi ko siya naisip na dito pala ako dadalhin ng destiny ko, and here I am running for 8 years and nakakapag-travel pa ako dito. Dito may freedom. Dito ko na ano yung buhay, ano yung totoong buhay. Hindi katulad ng buhay ko sa Abu Dhabi, kakaiba. Dito, hawak ko ang passport ko. Doon, hawak nila yung passport ko. So, doon pa lang, 'di ba? Ibang-iba na. Sana makapunta ka dito and sana marami sa inyo na mag-try ng luck. Kung hindi man dito sa Paris, at least sa ibang Europe countries or any other countries na feel nyong puntahan. Try nyo lang. Malay mo, 'di ba, nandoon lang yung swerte nyo. So, yun lang. And maraming salamat. See you sa next video ko. And kung may katanungan kayo,
comment down below. Bye. Bisous.